Good day everyone. For today's video ay gagamutin natin ang ating alagang sisiw na mayroong bulutong or foul pox. So, naiwan ko lang sa inyo kung ano yung gamit niyo, yung mabisang gamot dito. Yung may mga bulutong. So, kahapon ko lang ito na notice guys na mayroon siyang bulutong. So, buti na lang. Today is Sunday. Mayroong mga open na aggregate supply. At atin agad itong masolusyonan bago magkahawa-hawa. So, ano yung gamit ninyo, yung mabisa? So, please comment below kung ano yung gamit ninyong mabisang gamot sa bulutong or foul pox. So, for today's video guys, ang gagamitin natin ay Thymol or foul pox bet. I don't know kung gaano ito ka-effective, but ito yung nakita kong gamot para dito. So please comment below para malaman ko din at malaman ng iba ang mabisang gamot ng bulutong or foul pox. So yung iba kasi gamit nila paminta daw. I don't know kung gaano ka-effective yun, but yung Thymol ay yung nakita nating ginagamit ng karamihan. Okay. So ito na nga pala yung Thymol natin sa tablet siya guys. So dalawang paraan ang paggamit dito, pwedeng ihalo sa tubig. Pero yung sa akin ay ito hinati ko sa 4 kasi yung sa dosage nila yung nabasa natin sa recommendation or indication sa gamot na ito, itong Thymol ay 25 or 1/4 ng tablet per chicks or per sisiw. So iba ay nahalo sa tubig, pero yung gagawin natin ngayon guys ay ipapakain natin sa sisiw per tablet. So yung ano natin guys, yung batch ng nagka foul pox ay 4 sila. So isang tablet lang sila for 5 to 7 days. So, tingnan natin kung 5 days okay na, stop na tayo. Pero kung medyo kulang pa, edi, gawin natin ng 7 days. So, let's do it. So, wala namang foul pox tong isa. Pero, ganun pa rin ay ating, since magkakasama sila, ay ating, pakainin ng Thymol. So ganyan lang guys. Ibuka lang natin yung kanilang bunganga at ipakain natin tong tapos ganun lang. So okay na yan. And kuha pa tayo ng isa. So ito siya guys, ang yung sisiw natin na may bulutong. Yan. So ayun sa tuka niya. Please comment below kung ano yung ginagawa niyo nito, tinatanggal niyo ba ito or ano? Yung may nakita kasi ako ano nila to, ginunting. Tinanggal tapos pinahiran ng siling labuyo. I don't know kung recommended ba yun or effective ba, ano ba? Kasi first time ko mag-alaga ng manok guys na nagkabulutong. And the same procedure, pabukahin natin ang kanilang bunganga at ipasok ang pasensya na guys, walang tagahawak dito sa akin. Yan. So kayang-kaya niya ng lunukin. Yan. So the same pa rin gawin natin sa iba. So ito palang sisiw natin guys is 3 weeks old. Anak ng ating mga native chicken. So almost complete na ang kanilang balahibo. So ang hirap pag walang tagahawak. Yan. Pag once magpasok na yun sa kanilang bibig, ay ganoon nila natin para nila malunok.
Yan. So, ganyan guys. Oh. Tingnan nyo guys. Malalaki na ang ating yung 3 weeks old. Yan. Yan. Ang ating anak sila ng ating native chicken or upgraded native chicken. So, yung rooster natin guys is almost 3 kilos yan. Tapos yung ating mga inahin ay sobra tag 3 kilos. Yan, meron pang isa. Ating pakainin ng yan. So, kahit malaki yung guys, yung tablet, ay kayang-kaya nila yung lunukin. So, hopefully, ay okay na ang ating mga alagang native na sisiw. Yan. So, wala nang takip ito guys, nung kulungan nila, yung both sides, wala nang takip. Wala na din yung sapin dito, wala na. Pero, nag-provide pa rin ako na guys ng box na mayroong frosted lamp na 25 watts para sa gabi ay kung gusto nilang magpahangin, makalabas sila. Kung gusto nilang magpainit ay mayroon tayong box na may frosted lamp sa loob na 25 watts. So, para kung sa ganon ay hindi maginawan ng ating mga native chicken. Sisiw. Yan, so sarado natin. Yan. So, ganyan lang guys at update ko kayo after 3 days kung may changes ba sa ating paggagamot ng bulutong or fowl pox. Thank you for watching.